So, kita nyo yung roots niya. Napakadami. Ganda. So, yung baba niya, meron talagang yellow. Pero yung taas niya, napakaganda. Walang foliar, walang pesticide po yan. Organic, safety, kainin. Think globally, farm locally. Welcome to Backyard Farming. What's up ka-backyard? So, mag-harvest po tayo ng organic po natin na hydroponics na lettuce. So, pakikita ko po sa inyo. Ito po yung resulta po ng ating experiment. Turn ko lang yung camera. Nakikita nyo yung itong ating vermicast na nalagay. May tutorial po tayo nito ka-backyard, ano? So, regarding sa experiment, nakikita ko na what will work sa experiment na ito ay itong Olmite, hindi sa Tiberius. Kasi yung Tiberius natin nag-yellow po. So makikita yung Tiberius nag-yellow. Ngayon ay kanilang July 6. So 45 days po nila ngayon from sowing. So yung Olmite natin maganda yung tubo. Pero yung Tiberius natin merong mga yellow. So yan po, magdidepende po yan sa vermicast na gagamitin pala. Kasi dalawang klase po ito na vermicast po. Depende talaga. Kaya mas mainam, tayo po ang magawa ng vermicast. Kaya po, meron po akong, bumili po ako ng African Nightcrawler po para po makaproduce ako ng sarili kong vermicast. So, kita yung Tiberius, yellow talaga siya. Pero kita mo naman yung Olmite. So, pakita ko sa inyo yung Olmite natin. Ito po ay organic hydroponics. So, kita nyo yung roots niya. Napakadami. Ganda. So, yung baba niya, meron talagang yellow. Pero yung taas niya, napakaganda. Walang foliar, walang pesticide po yan. Organic, safety, kainin. So, sa aking experiment, it's good for the Olmite variety. Hindi po sa Tiberius. So, mag-harvest po tayo ngayon ng Olmite. Itong Tiberius natin, atin na itong gagamitin para sa ating mga fish at sa quails. Pakain na po. So, itong the best para po sa akin, no? Yung mixture ko dito. If you want to learn more about organic hydroponics, you can message me. You can follow po sa ating Facebook page, Backyard Farming. Andun po yung mga update natin po. Mga daily updates, meron po tayo doon. Weekly updates, meron po doon sa ating Facebook page. So, ito po, hindi po ito organic. Kay Katanim po ito, Kiss Solution. Na magandang tubo po ng Scamander at saka itong ating lalik. Itong lalik ko po ay 50 days na po ito. Hindi pa rin pait. Napakalaki na, oh. Pero sa organic ko, hindi pa masyadong maganda. Kita yung lalik ko sa organic, hindi pa maganda. Pero sold na ako dito sa aking Olmite. Kita yung kamay ko, sa Olmite. Napakalaki ng Olmite. So, if you want to learn more about backyard farming, ka-backyard, just message us and join po sa ating Facebook page at saka sa YouTube channel. Don't forget to subscribe po, ka-backyard. Comparison niya, ka-backyard, ang comparison nyo dito po sa organic at saka hindi organic, hindi po masyadong kalayuan. The difference lang po, mas greener po yung ating synthetic or ating commercial na lettuce na gamit pong commercial na solutions ni Katanim Marvin Baisa po, Key Solution. Mas greener siya compare po siya dito. No, maybe I will research more kung bakit po ganon, or baka may idea po kayo, you can share it in the comment below po para po mas ma-improve ko po itong aking organic po na hydroponics. So mas greener talaga siya tingnan, mas crispier po yung synthetic, pero yung ating crispy man din siya kasi Olmite ito medyo lighter lang yung pagka-green niya compare po sa ating synthetic po. So far, pwede na po pang market. Mas tipid po itong organic natin. Ang kailangan na natin dito is vermicast po. If you can produce vermicast on your own, mas malaki po yung tipid mo. Mas makaka-income ka talaga dito. At super healthy. Kaya, that's it, ka-backyard. Kami para ituro po na free po. Para po mas matuto tayo organically. So far, meron pa po akong
katanim dito. Kasi po, hindi pa kakayanin yung ating organic dahil wala pa tayong vermicast. Yung vermicast talaga yung pinaka-importante po mga kabakyard. Kaya, do it po on your own research. You can follow the Facebook page and ating YouTube channel. Meron po akong experiment po doon regarding organic and synthetic hydroponics po. It is possible po mga kabakyard. Kitang-kita nyo naman itong aking experiment. So, please follow, like, and comment po. My goal and my heart po mga kabakyard is tayo po ng mga backyard farmers. Kaya po natin makaproduce ng food para sa ating family na mas makatipid at healthy po. Kung mayroon pong sobra, doon po tayo magbibenta. Yun po kabakyard, ang goal ko po na maturo po sa ating mga kapwa kabakyard farmers na hindi po mahirap po ang mag-produce po ng pagkain. So that's it. God bless you and keep updated po. Mayroon po tayong link dito sa mga tutorials po natin sa hydroponics. And see you and God bless.